kung gumagawa siya ng trabaho or ng mga bagay na hindi consistent dun sa loyalty, sa fiduciary duty niya sa kanyang kliyente. Yan ang konsepto ng conflict of interest. Therefore, ang kailangan mag-react dyan, ideally, ang kliyente ng abogado. Aha. Kaya yan ang conflict of interest. Ngayon, kung hindi nagre-react yung dito, ang kanyang kliyente, wala. Ngayon, magkikreate rin lang yan rin ng potential conflict of interest kung si Attorney Powa ay nakademanda rin dyan. Subalit hindi siya nakademanda kasi magiging inconsistent potentially ang posisyon niya sa posisyon ng kanyang kliyente. So kumbaga, so parang okay na po yun, Attorney Tranquil. So si Attorney Powa ay kapag siya isa na yung umupo bilang witness, ay pwede na siyang tanungin tungkol doon sa mga naganap sa meeting na yon. Okay. Yun. Kasi ngayon siya tumatayo bilang abogado, nire-represent ang respondent vice president, at kung for instance, pinresenta siyang testigo ng kanilang panig para isalaysay ang lahat ng ito, may tatayong abogado na magtatanong sa kanya para mailahad niya yung kanyang nalalaman. Ngayon, for instance, mayroong nagsalita siya na hindi sang-ayon sa posisyon ng pangalawang pangulo, yun siya pwede mo. Sandali, conflict of interest ka ata. Ako kliyente mo, ba't anong pinagsasabi mo? Correct. Kaya normally, yung mga conflict of interest, ang ano niyan, para mas maintindihan natin sa standpoint ng isang abogado in relation to his client. Kasi nag-i-invoke niya, conflict of interest ka. Ha? Hindi ka dapat nag-handle ng ibang kliyente. O bakit mo ko dinidemand letter? Kliyente mo ko, di ba? Ganon. So, makita nyo, yung dito, medyo umikot na ng konti yung usapin pagdating ng conflict of interest. Tama. Diba? Tama. Kung gusto nila, hindi naman nila pwedeng sabihin, I disqualify you ng kalaban because ang dapat nagpapalit sa kanya ay yung kliyente niya na nawala ng tiwala sa kanya. Ito so-called standpoint ng conflict of interest. Malinaw po yan, Attorney. Pero isa pa pong paglilinaw, Attorney. Kanina po kasi, natanong ni Senador Amy Marcos si Wamil tungkol po doon sa Joint Circular 15-01 na tinatanong kung sino ba talaga yung accountable pagdating po dito sa pera na pinag-uusapan. Si Vice President Sara Duterte ba o yung Special Disbursing Officer? Pero ang sagot po ni Wamil dyan, hindi lang naman kasi yung Joint Circular yung basihan. Meron pa daw ibang basis. Pakipaliwanag nga po sa amin, Attorney. Ano kasi po ba yung sinasabi ng batas dito? Hindi. Itong Joint Circular is a circular. It is not a law. Kaya lang yan ipinatutupad para mga alituntunin yan, mga patakaran. At yung Joint Circular na yan, para mas maintindihan ng ating mga kabayan, na-draft yan involving 5 ahensya. Kasama dyan ang DBM, kasama dyan ang COA, kasama dyan ang National Defense, kasama dyan yung corporate governance, yung ganon. Tapos may isa pa 5 yan. At ang purpose talaga niyan ay magkaroon ng maayos na pag-audit ng confidential funds. Kasi nga noon, hindi dahil nga ito'y confidential funds, ang tendency basta confidential yan diba? At confidential yan, huwag kang makialam. Confidential yan diba? Ganon. Ngayon, doon, kung mababasa niyo yung original text ng Joint Circular, nakalagay naman doon na may kung talagang confidential, may mga bagay na extremely confidential, pwede ilagay yan sa isang envelope. At isisil yan at ikakatiwala yan sa chairman ng COA.